The Arranged Marriage, Final Chapter. Maraming katanungan ang naghahanap ng kasagutan. Mga bagay na kailangang linawin ng dalawang taong oras na lamang ang palilipasin ay magiging ganap ng isa. Ngunit ang mga yon ay sinantabi muna dahil ang mahalaga ay mapasaya ang isang tao na pinakamahalaga sa kanila. Arian feels nervous. Nandoon pa rin sa isip nito kung tama ba o mali ang pinasok niya. And she knows na hindi ito madali. At the end of the day, dalaga siya at binata si Norman. Pero hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nobyo ito ni Jam na best friend niya. Wala nang maraming salita at tanong-tanong mula sa kanyang pamilya nang sabihin nila ni Norman ang kanilang pagpapakasal. Sa lalong madaling panahon, malapit din si Jam sa mga magulang ni Arian, kaya naman labis ding nalulungkot ang mga ito para sa babae. Kaya kahit naguluhan ay pinili na lang din sumuporta. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arian bago bumaba para pumunta na sa simbahan kung saan sila ikakasal ni Norman. Kumakabog ang dibdib at bahagyang nangangatog ang tuhod pero kailangan niyang maging formal. Sa hospital na rin inayusan at binihisan si Jam. Kahit nahihirapan ay kinaya niya upang matupad ang pangako nilang magkaibigan sa isa't isa. She is loaded with painkiller dosage. She is very excited to witness her best friend's wedding and to see Arian wearing the wedding dress she designed especially for her. Mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ni Mrs. Lim si Jam habang hinihintay na dumating si Jason. "Iha, you look so beautiful," wika ni Mrs. Lim maya-maya. "Thank you, Mommy. Siya nga pala, kapag wala na ako, gusto kong isuot ninyo sa akin yung isang gown na nasa private office ko sa bahay ko, ha?" Pinipigilan ni Mrs. Lim ang mga luha nito dahil hindi maaring umiyak dahil tiyak na hindi ikatutuwa ni Jam. "Sure, Iha." Nautal nitong sambit. Durog na durog ang puso nito sa mga sinasabi ni Jam. Para bang pinaghandaan na nito ang mga mangyayari sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Jason. "Ready na ba ang bridesmaid?" Masigla nitong turan kahit parang pinapana ang dibdib sa nakikitang kalagayan ng bunsong kapatid. "Oo naman, kuya." "Great, so let's go?" Yakag ni Jason. Ngumiti si Jam. Pagkatapos ay inalalayan na siya ni Jason palabas. Sumunod naman si Mrs. Lim. Naka-wheelchair siya and she will be seated beside her best friend. Sa paglipas ng oras, dumating na ang bride. Nandoon na rin si Norman. Napakagwapo nga naman ito sa suot na Amerikana. Ngunit hindi maitatago ng kasuotang yun ang tunay na damdamin. Pero kailangan niyang magpakatatag para kay Jam. For the love of his life, happiness. Ilang sandali pa ang nakalipas ay inayos na ang lahat pagkatapos ay tumugtog ang musika. Naglakad ang mga flower girls and bearers. Sumunod ang mga naggagandahang mga dalaga at syempre ang bridesmaid ni Arian na kahit may dinaramdam ay napakaganda pa rin. Norman is patiently waiting in front of the altar for her bride. How he wishes na si Jam nga talaga ang kanyang pakakasalan, pero hindi pinahintulutan ng mundo. Makikita ang saya sa mga mata ni Jam na kahit lumalim na at bahagyang nangingitim ang gilid. Maya-maya ay tuluyan ng tinanggap ni Norman ang mga kamay ni Arian na ibinigay ng mga magulang ng dalaga. Wala nang atrasan, walang bawian. Lumingon ang binata sa gawin ni Jam
nang tanungin ito ng pari kung tinatanggap nito si Arian bilang kabiyak. She nodded at him. Then she heard him say, "I do." Napapikit ng mariin si Jam. Finally, she made it. Natupad niya ang pangako nilang magkaibigan sa isa't isa. She saw Arian wearing one of the best gowns she designed. She's there beside her. Maya-maya ay nararamdaman niyang tila namamanhid ang kanyang mga buto-buto. Hindi siya maaring magpahalata na meron siyang nararamdaman. God, please, not now. Let me finish this special day for my best friend. Taimtim niyang panalangin. Mariin siyang pumikit upang pakalmahin ang kanyang sarili. Maya-maya ay bahagya ng umayos muli ang kanyang pakiramdam. Thank you, Papa God. Muli niyang usal. Ilang sandali pa ang nakalipas ay tuluyang natapos ang seremonya ng kasal. Kinunan pa sila ng photographer. Pinilit ni Jam ang makatayo for the pictorial. After those moments, everyone followed the reception at Shangri-La Hotel. Congratulations, Bes. Bati ni Jam sa kaibigan nang nasa reception na sila. Niyakap ni Arian ang kaibigan. Thank you for this, Ian. I guess I'm done. Saad pa ni Jam habang nakayakap kay Arian. Jam, I don't know how this thing will turn out. Arian, I know you like him. Saad ni Jam. Natigilan si Arian dahil doon. What do you mean? Yan, I felt that. Alam kong matagal mo na siyang gusto. Jam, hindi natin mapipilit ang isang tao na gustuhin tayo dahil gusto natin sila. Oo, I like him more than a friend. But look, he fell in love with you. Arian, that's one of the reasons why I ask you both to get married. It's not just because of our promises. So, do everything you can to make him fall for you. Jam. Yes, Ian. Give him a child, cause that's his greatest dream. I failed to conceive because of my illness. Hindi makapaniwala si Arian sa mga sinasabi ngayon ni Jam. You're so dear to me, Arian. You're not just a friend, but a sister. You set aside your feelings for him, para sa akin. So I gave him to you now, for real. Kailangang pigilan ni Arian ang kanyang mga luha dahil ayaw ni Jam na umiiyak sila. They want to gather their wedding with happiness. No tears should shed on this day. 1 week later. Congratulations both of you again. Alagaan ninyo ang isa't isa ha. Promise me. Ani Jam sa dalawa nang magkaharap silang tatlo. Nasa bahay na siya dahil ayaw na niya sa ospital. At katulad ng napag-usapan, nananatili si Norman sa tabi ni Jam. Ang lalaki ang nag-aalaga sa kanya. At tuwing hapon, pagkagaling sa opisina ay pumunta rin si Arian. Please, don't hurt each other. Saad ulit ni Jam. Tumango naman ang dalawa. Pagkatapos ay niyakap niya ang mga ito. Norman, please be careful with my best friend. And I hope you can learn to love her. Hindi makasagot si Norman dahil hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Thank you for the happiness you gave me. To be loved by you is the best thing that ever happened to me. I love you, my love. Turan ulit ni Jam. Jam, are you saying goodbye? Si Arian na umiyak na. Kahit hindi pa sinasabi ni Jam ay nararamdaman nito
ang mga susunod na mangyayari. I guess. Thank you, Bess, for everything. Please, continue my legacy and take care of my boutique. Halos pabulong ng wika ni Jam. I will, Jam. I will. Norman, please tell my family to get inside. I want to see everyone. Tumango lang si Norman sa kasaglit na lumabas ng kwarto. Maya-maya ay naroon na silang lahat. Mga kuya, take care of our parents. And love your wives, ha? Sayang, hindi ko na makikita ang mga magiging babies ninyo. Baling niya sa kanyang dalawang kuya. Jam, baby, no, please. Stay with us for more. Hindi pa ako handa. Please. Pagsusumamo ni Mrs. Lim habang hawak ang isang kamay ni Jam. Mommy, I'm so tired. Please, let me go. Pakiusap ni Jam. No, I can't, anak. So please. Mommy, I want to rest. So please, let me go. Mariing napapikit si Mrs. Lim, saka tumango. You will always be my princess, Jam. It's hard to let you go, but we have to. Daddy loves you so much, and I'm so very proud of you. Wika naman ng kanyang ama, na hirap na rin ang kalooban. Thank you, everyone. Masaya na ako na narito kayong lahat. Matutulog na ako, ha? Pumatak ang mga butil ng luha mula sa mga mata ni Jam, saka muling tiningnan si Norman. We love you, saad ng lalaki. But God loves me most. Hinagkan ni Norman sa noo si Jam. I love you so much. Bulong nito pagkatapos. Wala na silang magagawa pa. Hinang-hina na si Jam. Magpapahinga na ako. I love you all. Katagang namutawi sa kanyang bibig. Kasunod ay ang pagpikit ng kanyang mga mata at ang pagtunog ng life support na nakakabit sa kanya. Jam is gone. Nayakap na lang nila ang namayapa ng mahal sa buhay. Norman felt like his heart broke into pieces. Impit na umiyak ang lalaki habang mahigpit na hawak ang kamay ni Jam. There's no exact words to explain the pain he's feeling right now. The Lim princess is gone. Nang sumunod na araw, kung maibabalik ko lang ang panahon, saad ni Mr. Lim habang pinagmamasdan ang kanyang anak sa loob ng kabaong. Binuksan nila sa lahat ng nais makita ang dalaga sa mga huling sandali before the cremation. Pinaunlakan nila ang request ni Norman na wag agad ipakremate si Jam. Napakaikli lang ng buhay. Life is really unpredictable. Turan naman ni Arian. Yeah. Kailan lang na nakangiti pa siya nang tanggapin ang mga parangal para sa kanya. Look where she is now. I don't know how to start all over again. Saad ni Norman. You will be missed and you will always be remembered, Jam. I love you, Bess. Saad ni Arian at hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang kaibigan. Jam, hug Liam for us, ha? Bilin naman ni Mrs. C. They dressed her like a princess. Isinuot sa kanya ang paborito niyang gown na dapat ay isusuot niya noong kasal nila ni Liam. Pero hindi pumayag ang lalaki.
Maraming alaala ang iniwan niya sa lahat. Pawang mga magagandang alaala na kung kaya't magiging mahirap sa kanila ang kalimutan siya. Sa paglipas ng mga araw, nagsama bilang mag-asawa sina Norman at Arian. Pinili nilang sa Pilipinas na manirahan at sa bahay ng babae sila tumira. Ang dating bahay ni Jam ay ang Kuya Jason nito ang tumitira, ayon sa nakasaad sa last will nito. Naging maayos naman ang simula ng pagsasama ni Arian at Norman. Sinusubukan lalong maging malapit at nagbabakasakali na matutunan mahalin ang isa't isa. Alam ni Arian na mananatiling may puwang sa puso ni Norman ang kanyang best friend at naiintindihan niya yon. Hindi madaling kalimutan si Jam at kahit kailan hindi ito makakalimutan ni Numan. Halos araw-araw ay dinadalaw ng kanyang asawa ang puntod ni Jam at hinayaan lamang niya. Why did you have to leave so soon? Why does our love story end so soon? I still can't find the answer, Jam. Please, help me. Turan ni Norman habang nasa harap ng urn ni Jam. Kahit sa panaginip lang, magpakita ka naman sa akin, oh. Siguro ay magkasama na kayo ni Liam. You two might really meant for each other. So please, Jam, help me. Patuloy ni Norman. Maya-maya ay nararamdaman ni Norman ang isang presensya, kaya napalingon ito. Hi, nandito ka pala. Sana sinabi mo na pupunta ka dito at sumabay na lang ako. Saad ni Arian, may bitbit na Chinese candle ang babae. Sorry, I didn't know that you have plans to come here. Simpleng tugon ni Norman. Mapaklang ngumiti si Arian. She still can see the pain in his eyes. His longing for Jam, kahit pa kasal na ito sa kanya. After packing my stuff, I decided to pay a visit. Baka kasi magtampo siya sa akin. Ilang araw ko na siyang hindi dinadalaw. Tumango si Norman. Norman, I think I shouldn't move with you. I mean, we can file for an annulment since she's gone. Arian said out of nowhere. Napatingin si Norman kay Arian. And you're gonna break your promise ng ganito kaaga? Wala pa nga siyang 6 months. Turan ni Norman na bahagyang kumunot ang noo. Norman, we both know that we got married because of her wishes. We don't need to pressure ourselves into trying to be in love. Arian, I won't break my promise ng ganito kaaga. If you want to be free, you can file for an annulment anytime. Pero kung ako, hindi ko gagawin yan. Saad ni Norman. Hindi alam ni Arian kung paano sasabihin kay Norman ang nais niyang sabihin. Ang tunay na dahilan kung bakit nais na niyang ipawalang bisa ang kasal nila. May ibang rason. At hindi dahil wala na si Jam. Hindi naman niya gustong baliin kaagad ang pinangako sa kaibigan, kundi sa isang bagay. Oh, hindi ka pa ba uuwi? Baling ni Norman kay Arian na bigla na lang natahimik. I'll followed. Mauna ka na lang. Tugon ni Arian habang sinisindihan ang Chinese candle para kay Jam. Next time, if you want to come here, let me know. Nang sabay na tayo. Sige na, tapusin mo na yan. I'll wait for you outside. Saad ni Norman saka umalis. Huminga naman ng malalim si Arian. Bes, sorry ha. Alam mong hindi ko gusto na mapawalang bisa ang kasal namin. Kasi alam mo, matagal ko na siyang gusto. Pero ayokong patagalin pa na matali siya sa akin. Dahil mas masakit yun kapag dumating ang panahon na siya na mismo ang mag-file ng annulment. Turan ni Arian. Lingid sa kaalaman niya ay may nakikinig sa mga sinasabi niya. Sa pagpapatuloy ng kwento, sundan ang pangalawang libro
kung saan inyong matutunghayan ang kwento ni Norman at Arian. Matutunan kaya nilang mahalin ang isa't isa. Matupad kaya nila ang pinangako nila kay Jam. Abangan ang Heart Never Lie. I'm sorry kung nadurog ko ang inyong mga puso, pero ito talaga yun. Sana subaybayan pa rin ninyo ang second book. Maraming salamat sa pagbabasa at sa suporta. Mahal ko kayo, MC.